Hello! Good morning, everybody! For today's intro, this is me, Pinay Girl, taga-linis, taga-hugas, taga-ihaw, taga-balot dito sa USA, and welcome back to my YouTube channel! Today's video, papasok nga pala ako ngayon sa akin second job, which is sa Filipino restaurant kung saan niyo ako nakikitang naghuhugas, naglilinis, kitchen helper, so all around na talaga. Ngayon ay wala akong pasok sa bakery. Sabi ko nga na hindi pa ako araw-araw nagtatrabaho sa bakery. Ngayon, ready na tayo para papasok sa ating second job. Sa mga hindi pa nakaalam, panoorin nyo ang video na ito para malaman nyo kung ano nga ba ang diskarte ni Pinay Girl dito sa USA para kumita ng pera. Marami akong diskarte na trabaho dito, guys. Kaya itong pangalawang trabaho ko, panoorin nyo kung saan ako papasok today. Another day, another work! Let's go! This is my life, guys, being Pinay dito sa USA na hindi marunong mag-drive at commuter na din dahil palaging sumasakay ng bus araw-araw. Kaya maghintay na naman tayo dito. Waiting for the bus! Hello, Kuya! Okay, papasok na po kami ni Kuya sa Paraiso Filipino Restaurant. Kami po ay magkasama sa trabaho. Kaya nakikita niyo palagi si Kuya sa aking vlog. Naging extra. Okay, kaya mamaya Kuya, prepare natin ang ating sarili sa paghugas ng plato. Maraming customer, maraming hugasin. Hello guys, we're back. Ito po muna kami ni Kuya magkasama sa bus stop. Okay. Good morning. Morning Philippines. Good morning America. Another day, another trabaho. Okay. Kuya, may tanong ako sa iyo. Paano nga ba ka nag-apply at nakarating ng Amerika bilang tagahugas or dishwasher dito sa USA? Ano tawag nito? Ang tawag sa akin, derivative applicant. Bali ang talagang principal applicant for immigrant status yung asawa ko. So, dahil kasal na kami, napasama ako sa petition. So, dito kami sa Amerika. Sa California, medyo mahirap maghanap. Napunta ako dito sa pinsan ng misis ko. At dito pinalad magkaroon ng trabaho sa isang Filipino restaurant. At the same time, double job ako sa Jollibee. Okay. Sa Jollibee Tacoma Mall. Ganon kahirap dito sa Amerika. Kailangan kumayod ng kumayod. Yan. Okay. You have to work to live. Yes po, totoo po yon. Bali po si Kuya, nakarating siya dito nang dahil sa kanyang asawa. Pinetition po siya dahil yung asawa niya ay nakatira dito. Yung kapatid ng asawa ko. Bali po yung kapatid ng asawa ni Kuya ay nakatira dito. So, yung asawa niya ang nagpetisyon din dito. Tapos yung asawa niya ang nagpetisyon ay ang kapatid. Okay, tama ba? Yeah. Okay, so ngayon nandito na si Kuya sa Washington at nagtatrabaho sa Filipino restaurant. Yun ang nagtatanong, ano nga ba talagang trabaho mo sa Filipino restaurant? Sa kitchen kami, na-assign ako sa dishwasher. Okay naman kasi dito kahit anong trabaho ang ibigay sa'yo, kunin mo, basta pagtiyagaan mo, magtiis ka. Meron naman tayong tinatawag dito na dignity of labor. Kahit anong trabaho mo, pare-parehas lang yan dito. Okay, walang diskriminasyon. Halos pantay-pantay. Okay, tapos may second job pa po si Kuya na nagtatrabaho siya sa Jollibee. Ano naman ang trabaho mo dun sa Jollibee? So dito sa Paraiso Restaurant ay ang trabaho mo sa kitchen, maghuhugas. So sa Jollibee, ano naman? Sa Jollibee, medyo mas magaan naman kasi na-assign na ako sa dining. Yung ang tawag nila yung buzzer, yung nag-aantay ka ng matapos kumain yung customer, punasan mo linisin mo yung lamesa, ganon. Tapos yung mga trash, itapon, ganon. Ganon lang. Kung wala kang ginagawa, naka-standby ka
sa may pintuan, nagmamasid, nag-observe, ano yung pwede mong magawa sa mga kumakain na restaurant, sa Jollibee restaurant. Okay. So medyo mas magaan kasi yung nga, buzzer ka lang. Buzzer. Okay. Yun nga po, dalawang trabaho ni Kuya dito sa Filipino restaurant at saka sa Jollibee. Kagaya nga ng sinabi ko, kailangan dubli-dubli ang trabaho dito. Dito sa restaurant, nagtutulungan kami ni Kuya sa paghuhugas. All around na din, kailangan magtulungan din talaga kayo. Ganun naman talaga ang Pilipino, laging nagtutulungan. Yeah. So yun guys nga, nakarating si Kuya dahil na-petition siya dito, kaya nakapagtrabaho siya sa Amerika. Ano po ulit yung visang gamit mo? Ano bang tawag sa visa na yun? Basta immigrant status mo eh. Mm. Green card holder. Okay. Immigrant status po si Kuya. Ngayon, green card holder na po siya. So, na-petition po siya ng kanyang misis, kaya nakapunta siya sa Amerika at dito na po siya nag-apply ng trabaho. Yun po ang totoo. Kaya sa mga nagtatanong kung may direct galing Pilipinas to USA, wala pong direct. Mas maganda po na nandito na kayo sa USA mag-apply ng trabaho. Okay. Ako, ang gamit kong visa ay naman ay fiancé visa. Yun ang gamit ko. Kaya nakarating din ako ng Amerika, na-petition din ako ng husband ko. Ganon din si Kuya, na-petition siya ng misis niya, kaya nakarating siya sa Amerika at nakapagtrabaho dito. Yun. It's time na po Kuya para papasok tayo sa trabaho. Bye guys. See you around. Magkasabay nga kami ni Kuya no na papasok sa work today. Ito na nga, tumawid na kaming dalawa dahil malapit na kami. Dito kaming dalawa nagtatrabaho sa Paraiso Filipino Restaurant. Matatagpuan ito sa Lakewood, Tacoma, Washington. Sa mga gustong kumain, punta na lang kayo dito dahil ang sasarap talaga ng mga ulam. Halos ang daming kumakain dito na masaya talaga minsan makita namin na yung mga customer ay Pilipino. Pumasok na nga ako dito para makapagsimula na ako sa pagtatrabaho. Hindi ko man maipakita lahat ng aking ginagawa dahil hindi naman pwede na nagbibideo ako sa aking sarili habang nasa trabaho. Nagsusuot na nga tayo dito ng plastic apron at saka naglagay na din ako ng hairnet dahil ang dami kong nababasa na bakit daw wala akong hairnet. So ito na, meron na. Ito nga yung pangalawang trabaho ko na sinasabi sa inyo na meron akong mga sideline. So dito nga ako nagtatrabaho sa Filipino restaurant. Every morning, sa tuwing papasok ako dito, ito talaga ang aking ginagawa. Nag-iihaw ako. Kapag nasa kusina ka talaga ay all around na talaga ang gawain dito. Kanina bago mag-open ang resto ay sobrang busy namin dahil inuuna talaga namin yung i-display para pagdating ng customer ay naka-display na yung mga pagkain sa labas. Ang ginagawa ko dito ay hindi lang mag-iihaw, all around na din. Maghuhugas, maglilinis, lalo na't maraming customer, may mga order, yun din ang gagawin mo. Minsan nakaka-pressure din magtrabaho sa restaurant dahil may mga ginagawa ka tapos may biglaan maraming customer ay maiiwan mo yung ginagawa mo. Siyempre, priority mo yung mga orders dahil yung ibang customer ay nagmamadali. Dito ako naka-assign sa kusina, nagtutuhog ako, nag-iihaw. Sa tuwing walang customer ay ito talaga ang aking ginagawa. Kailangan kong mag-ihaw para ma-display na ito kung may mga customer na maghahanap. Daming nagsasabi sa akin na bakit ganito lang ang trabaho ko dito, walang posisyon. Kahit sa bakery na taga-balot ay may masabi rin sila. Lahat ng pinasukan kong diskarte na trabaho sa USA ay ang dami nilang sinasabi na bakit ganito lang ang trabaho ko. Minsan hindi mo maiintindihan yung ibang tao na kung saan ka ba talaga lulugar. Kung wala ka namang trabaho, sasabihin naman nila na umaasa lang sa APAM. For my opinion, may APAM ka man o wala, ay kailangan mo talagang magtrabaho. In case na lang yung ibang Pinay ay nasa bahay lang sila, wala tayong magagawa. Buhay nila yan at hindi na natin pakialaman. Yung sinasabi nila na bakit ganyan lang ang trabaho mo, Pinay girl, nasa Amerika ka, hello, dapat maganda ang trabaho mo dyan, katulad ng iba, sobrang social, sa social media,
Pero ako hindi ko talaga yan iniisip, no? Yung mga tao lang talagang nagbibigay ng problema. Sa totoo lang, simula nang dumating ako sa Amerika, nakapangasawa ng puti, ay yung ugali ko ay hindi ko binago. Kung ano man ang ugali ko noon versus now ay pareho pa rin. Dapat maging humble lang tayo kahit ano man ang ating marating sa buhay, no? Kahit ano man na trabaho dito ay kaya kong pasukin at hindi na kailangan mag-arte-arte pa sa buhay, no? As you can see, gumagawa na ako ng halo-halo dahil may nag-order nga. So, kailangan gawin mo yung pinapagawa sa'yo dahil part na ito sa kusina. Kung may mag-order ng lumpia or kahit ano, ay gagawin mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakaalam, no, na ito talaga ang reality ng buhay ko sa USA. Ako na may apam din, nagsasabi ako ng totoong buhay dito sa Amerika. Hindi ko pinapakita na ang ganda-ganda ng buhay ni Pinay Girl. Sa totoo, hindi naman talaga. Minsan, sinasabi nila na mayaman ka na agad dahil nandito ka nga sa Amerika. Isa din yan sa paniniwala ko noon na kung makarating siguro ng Amerika, yayaman na agad. Hindi pala ganun kadali. Kasama ko nga pala yung tagaluto namin. Matagal na din po kami magkatrabaho nila. Noon pa lang ay dito na ako nagtatrabaho sa akin, second job. So, mga kakilala ko na talaga sila. Kaya magka-vibes kami minsan. Yung dito ko din nakilala yung dalawa kong kaibigan. Kung naalala nyo sila, dito ko sila nakilala. Mabait naman silang katrabaho, no? Kahit iba man ang lahi nila ay nagkakaintindihan naman talaga kami dito sa kusina. Mga 5 kami dito sa kusina. Nagtutulungan kami kung may mga order. Ganito ang buhay pag nagtatrabaho ka sa restaurant. So, masaya naman minsan kapag kasama mo sila. Minsan, nagmamaritisan din kami kapag wala ng customer. Pero kapag maraming customer ay walang usap-usap. Kailangan diretso ang trabaho para mas mabilis matapos. So, ito nga sila yung mga kasama ko dito sa restaurant. Kami yung sa kusina talaga, yung dalawa ay nandun din sa dishwasher. Basta ang buhay ko dito, ini-enjoy ko lang talaga ang aking trabaho. Kung ano man ang meron na trabaho ako ay pinapahalagahan ko talaga. May nagsasabi din na bakit daw yung apam ko ay hindi ba daw ako kayang buhayin dahil dalawa-dalawa ang trabaho ko. Hindi naman sa hindi ako kayang buhayin ng husband ko. Kaya talaga niya akong buhayin. Minsan yung ibang Pinay ay kaya talagang mag-stay lang sa bahay. Ako ay marami akong mga pangarap or responsibility sa buhay na dapat ko talagang pagtrabahuan. Sabi nila na buti pa daw yung ibang Pinay na may apam ay maganda ang buhay dito sa USA. Siguro ay yun talaga ang paniniwala nyo, no? Kung kayo lang talaga ang makarating dito at malalaman nyo talaga kung ano ang katotohanan ng buhay dito sa USA ay hindi lahat ng nakikita nyo sa social media ay totoo na ang pinapakita nila. Ako no, pwede ko talagang gawin yung sinasabi nyo na magpakasosyal ako tingnan kasi nasa Amerika ako, kailangan mabago ka, mabago ang ugali, mabago ang pananamit. Ako dati pa lang talaga ay mahilig at maarte ako sa suot sa aking pananamit. Pero nang nakarating ako dito ay hindi ko na kailangan yung gawin dahil ang totoong buhay dito ay hindi pagandahan ng damit or pasosyalan. Minsan, nayayabangan din sila no at naartihan sa aking personality. Pero I don't need to explain na lang kasi pinapakita ko lang talaga yung totoong ako at kung ano man ang ugali ko at personality, yan ay ako. Kaya ito ang aking kwento at reality ng buhay ko dito sa USA. I think that's all for today guys. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento at buhay ni Pinay Girl sa Jumerica. Thank you for watching me, Pinay Girl!